Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, suspect sa pagpatay sa babaeng PWD sa San Juan, Batangas, patay sa pamamaril. PhilHealth nagpatupad ng 50% increase sa humigit kumulang 9,000 cases. Kongreso ng Estados Unidos kinumpirma ang pagkapanalo ni Donald Trump bilang Pangulo. Justin Trudeau magbibitiw bilang punong ministro ng Canada. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Patay sa pamamaril ang isang babae na suspect umano sa pagpatay sa isang PWD sa San Juan, Batangas. Ayon sa San Juan Police, 4 na armadong lalaki ang pumaslang kay Teodora Galino sa kanilang bahay sa Barangay Barualte, habang lubhang nasugatan naman ang kanyang live-in partner na si Archangel Patal. Mabilis namang tumakas ang kalalakihan matapos pagbabarili ng dalawa. Inaresto ng mga otoridad ng mag-live-in partner, subalit pinalaya rin matapos na walang maisampang kaso sa mga ito. Inimplementa ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang 50% hike sa humigit kumulang 9,000 health packages sa kabila ng zero subsidy ng gobyerno para sa 2025. Sakop ng increase ang hospital admission simula pa noong January 1, 2025. Ayon sa PhilHealth Circular No. 2024-0037, layunin ng pagtaas na bawasan ang out-of-pocket na pagbabayad, dagdagan ang financial risk protection, at tiyakin ang epektibong paghahatid ng mga dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Matatandaang noong February 14 ng nakaraang taon, nagpatupad din ang naturang state health insurer ng 30% increase sa kanilang benefit case packages. Sa sesyon ng Kongreso noong January 6, 2025, formal na binilang at kinumpirma ang mga boto ng Electoral College na nagbigay ng panalo kay Donald Trump laban kay Vice President Kamala Harris. Si Trump ay nakakuha ng 312 electoral votes habang si Harris ay may 226. Ang sesyon ay pinangunahan mismo ni Harris na siyang nag-anunsyo ng resulta. Sa kabila ng malakas na snowstorm sa Washington, D.C., nagtipon ng mga mambabatas upang isagawa ang sertipikasyon. Ang inaugurasyon ni Trump bilang ika-47 Pangulo ng Estados Unidos ay nakatakda sa January 20, 2025 na nagmamarka ng kanyang pagbabalik sa White House matapos ang kanyang unang termino mula 2017 hanggang 2021. Opisyal na inanunsyo ni Prime Minister Justin Trudeau ang kaniyang desisyon magbitiw bilang Prime Minister ng Canada. Napagdesisyonan ito ni Trudeau matapos maobserbahan ang pagbaba ng kaniyang popularidad kasabay ng lumalalang isyu sa ekonomiya ng bansang Canada at tensyon sa loob ng kanilang partido. Nakatakda naman ang isang leadership convention sa mga darating na buwan upang pumili ng bagong pinuno na haharap sa mga hamon ng bansa at darating na eleksyon. Sa ngayon, patuloy nagaganap bilang punong ministro si Trudeau habang nagpapatuloy ang transition process. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.